Sige po, pahinga po muna kayo. Tata, ito muna tayo. Ito muna tayo. Sige, Tata, maupo ka muna. Kumusta po si nanay? Lumabas na po ang results ng mga lab exam na nire-reject pa rin ng katawan niya ang kidney transplant sa katawan ng nanay mo. Tata, tatapatin na kita. Hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo ngayon. Mukhang kakailanganin natin ang pangalawang kidney transplant para sa nanay mo. Dok, kung gagawin po yun, ako na lang po kaya yung mag-donate ng kidney ko kay nanay. Magagalit po siya sa akin pero kailangan po eh. Di ba kung ako po yung magdo-donate, hindi po i-reject ng katawan niya yun? Bisan mangakig si nanay sa akin, himuon ko. Sige, Tata. Ipapa-work up kita for kidney donation. Kailangan lang muna na dumaan ka sa mga test. Siguro naman compatible kayo ng nanay mo. At na hindi malalagay sa peligro ang kalusugan mo. Kahit ano pa pong kailangan kong gawin, Dok. Okay lang po. Wala po akong hindi gagawin para sa nanay ko. Palangga ko kitang nanay ko. Dok, kamusta po? Pwede na po bang matuloy yung kidney transplant ni nanay? Pwede ko na po bang mabigay yung kidney ko sa kanya? I'm sorry, pero lumabas na hindi compatible ang blood type yung dalawa. Type O ang nanay mo at type A ka, Tata. Ibig sabihin, i-reject ng katawan ng nanay mo ang kidney na ito-donate mo. Oh? Ano po kayang pwede kong gawin, Dok? Actually, nagtataka nga rin ako, Tata. Type O ang nanay mo at sabi mo, type O rin ang tatay mo nung sinalinan siya ng dugo many years ago. Kaya dapat type O rin ang blood type mo. Opo, Dok, tama. Baka mamaya po, nagkamali lang po yung sa test, yung mga resulta. Baka pwede po natin ulitin yung mga test. Anak, di na kailangan. Pwede ba tayong mag-usap? Na importante lang akong sasabihin sa'yo, anak. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Excuse me po. Tay, ano po yung sasabihin mo? Ba't ayaw mo naman po na ulitin natin yung mga test? Dapat gawin na po natin yung para magawa na po yung kidney transplant mo. Anak, wala akong kailangan importante sabihin sa'yo. Pero kahit na anong maging reaksyon mo, maiintindihan ko. Bakit? Ano po yun? Anak kasi, anak kasi, hindi ako imo nga nanay. Po? Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ano po sinasabi mo? Anak, hindi kita anak, Tata. Inapon lang kita.
Inihabiling ka sa akin ng matalik kong kaibigan na si Carmen. Siya ang tunay mong nanay. Patawarin mo ko, anak. Anak. Sasabi mo, ikaw yung nanay ko at panay. Alam mo, walang araw na ginawa ng Diyos na hindi ako nakukonsensya. Hindi ko sinabi sa iyong katotohanan ng pagkatao mo. Pero nangako kasi ako sa kaibigan ko. Sinabi niya sa akin, nasa panganib ang buhay mo eh. Ay, hindi totoo yan. Ikaw yung nanay ko. Huwag may nagsasabi mo. Kahit alam mo na ang katotohanan, panatiliin mong sekreto ito, ha? Sa pamilya lang natin, anak. Hindi na ako makapaniwala. Akala ko isang pamilya tayo eh. Hindi ko maintindihan. Isang pamilya pa rin tayo, anak. At walang magbabago. Anak pa rin kita. Ako pa rin ang nanay mo. Anak, halika dito na. Mahal kita, anak. Pampainit lang po ng sikmura. Ako, ano ba? Ay, pampainit po ng sikmura. Kaya kitang bayaran tsaka yung mga Ano yung tao dyan? Dito kapag umuulan. Ewan ko sa'yo, lumayas ka dito! Huwag mo akong anuin! Ang dami-dami mong sinasabi! Linti! Ay! Ay! Man! Wala! Ay! Wala! Ano ba naman tong buhay na to? Sunga na kita! Kaya lang kita! Halika nga dito! Dahil may nadulas na siya kanina. Oo, kaya ko! Ay, upo ka muna. Dito lang. Ano? Parang lasing na lasing ka, mama. Ano nangyari sa'yo? Ba, ang dami mong sinasabi. Bakit mo ba ako tinutulungan? Di ba hindi naman ako naging mabait sa'yo? Eh, ano naman? Hindi ko naman kaya na may makita akong may kailangan ng tulong tapos di ko tutulungan, no? Bakit ba naglasing? Ano pa problema mo? Alam mo, ang dami mong sinasabi and you're too naive. If you think na yung mundong to ay ganyan, puro kabaitan lang. Ano ba? This is a dog-eat-dog world. And in case you haven't noticed, we are surrounded by venomous snakes na handa kang tuklawin anytime kapag tatanga-tanga ka. May hugot ka, mama. Nangyari ba sa'yo? Dito ako makikinig ako. Oh, alam mo kung anong problema ko? Oh, sino ang problema ko? Si Venice! Si Venice! Yan lang yung problema ko si Venice. Alam mo ba, siya yung nagpakalat ng mga recipes ng restaurants ko. Eh, hindi naman ako pwedeng gumawa ng menu lang na bago, di ba? Na from scratch. Ay, naku, alam mo yung mga recipes na yun. Galing pa sa lola ni Papa. Kaya ako iniingatan, tapos gaganunin lang ako ni Venice. Alam mo, Naku! Masama talaga yung ugali niyang Ma'am Venice at saka yung nanay niyang si Ma'am Vivian. Sila kaya yung sumira ng buhay ng pamilya ko. Pati yung nanay ko, pinakulong pa naman nila. hindi ka tinulungan ni Francis? Hinayaan niya na ganyanin ka ni Venice? Wala eh, na-brainwash kasi siya eh. Kaya ayun. Ay, suka ka? Teka. Ay. Bakit lalagay ng punta ko?
Gusto mo ng batchoy? Para uminit yung spora mo. Ano yan? Sarap yan. Ano ka muna? Sige na. Ako na, supuan kita, oh. Ano ba? Sarap? Ano ba? Sino nagluto nito? Ako. Ikaw? Ano na? Sarap pa. Be? Wait lang. Sarap? Ay, wait lang. Hindi ba ikaw yung gumawa din ng batchoy sa buko recipe na nagpataas ng sales nila, Francis? Pasensya ka na, ha? Masyado kitang minaliit. Pero... Sige, sumama ka sa akin. Curious ako kung ano pang kaya mong gawin. Sige, test natin yung kagalingan mo sa pag... Bukod po sa ginamos, naglagay po ako ng dinurog na ulo ng hipon para mas malinam namang batchoy. Lechon pero may palaman na adobo sa loob? Para naman po sa inasal, naglagay ako ng pinya. Pambalansi po kasi ang tamis ng pinya dun sa asim ng suka ng sinamak. Kamusta po yung niluto ko? Well, nagkamali ako sa'yo. Po? Nagkamali ako na hindi kita kinuha sa trabaho noon pa. Alam mo, Tata, sinayang ka ng mga palma. Sobrang sarap ng lahat ng niluto mo. Nagustuhan niyo po talaga yung mga niluto ko? Oo naman. I didn't just like all of these, but I love them. Tata, anong inspirasyon mo sa pagluluto? Habang nagluluto po kasi ako, naalala ko po yung mga ginawa sa akin ni Venice at ni Vivian. Pati na rin po yung pagtaboy sa akin ng mga palma. Habang nagluluto po ako, sabi ko sa sarili ko na kailangan ko mapatunayan yung sarili ko. Yan ang secret weapon mo, Tata. Kaya mong ikwento yung buhay mo sa pagluluto. Ikaw lang kakilala kong ganito. Ibig niyo po talaga sabihin, pasado talaga yung mga niluto ko para sa restaurant niyo? Alam mo, Tata, hindi lang kita i-hire sa restaurants ko. Meron akong kaibigan na chef na pwede kang bigyan ng mga crash course. Kasi, Tata, ayaw ko lang na maging cook ka lang sa kusina ko. Kukunin kitang bago kong head chef at bago kong business partner. Talaga po? Oo. Alam mo, Tata, ikaw at yung recipes mo ang magiging susi sa pagbangon ng bahay inasal. And in return,
Tutulungan kita, Tata, na makabangon sa sarili mo at umangat sa buhay. Simula ngayon, Tata, ito na ang magiging simula ng pagbago ng buhay mo. Salamat kid, Mama Ivana. Sorry. Ivana na lang. Drop the mom. Salamat Tata. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga niluluto mo. At salamat din dahil tinulungan mo ako. Kagabi, nung para akong tinapon ng mga bouncer na para akong basura, ikaw'y tumulong sa akin, Tata. Kaya maraming salamat. Simula ngayon, magkakampi na tayo. Hindi ka na nag-iisa. Okay na to. Ay, Diyos ko, Ginoo, Tata! Ang gandang bata naman ito. Hindi kita nakilala. Our sales have been on a downward trend for 5 months now. We are 20% below our target sales. At mas mababa ang kita natin ngayon than 35% compared to the same period last year. Did you hear me? Asan ang ating mga kliyente? Ha? Nawala lang ng palambula? Is that it? Good job. Hold your head high, Tata. Ibang-iba ka na. Napakaganda mo! Perfect! Manda sa akin yung Venice at Vivian na yan. At sa mga Palma, papatunayan ko sa kanila na kaya kong abutin yung mga pangarap ko kahit pinagtabuyan nila ako. At wala kaming kinalaman sa mga binintang nila sa amin. Manda sila. Humanda talaga sila.